Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, pag-usapan natin yung kasabihan na hindi obligasyon ng anak ang magulang. Well, tayo mga anak, mag-usap-usap tayo. Sa mga magulang, makinig po kayo. Relax lang po kayo dyan. So, tayong mga anak, ako naniniwala ako dun na hindi natin obligasyon ng mga magulang natin. At hindi tayo retirement plan, hindi rin tayo investment plan ng mga magulang natin. Kasi syempre, di ba, parang may bigat kagad, di ba? Hindi ka pa ka nakakalipad, dapat sila nga nagpo-push sa atin paangat, di ba? And may mga katwiran pa tayo na sinasabi natin, wala naman tayo sa mundong to kung hindi dahil sa kanila. Pero somehow, totoo din yun. Pero Lods, hindi applicable yung ganyang klaseng kasabihan sa lahat ng panahon. Kung sa buhay may character, kung sa pelikula may character development, sa buhay meron din character development. Kasi darating ang point na maring ikaw yung mas malakas kaysa sa magulang mo. Good for them kung yung mga magulang natin is kagaya ng mga ibang magulang na nakapagpundar ng maayos. Pero kahit na, Lods, maraming sitwasyon pa rin na kakailanganin pa rin nila ang anak nila pagdating ng time. Kahit na hindi sila obligasyon ng anak nila. Kasi meron tinatawag na salitang responsibilidad. So paano nga ba nangyayari yun? Actually, Lods, magkaiba yun. Yung obligasyon kasi mostly is bounded siya ng batas. Usually, na pag di mo ginawa, pwede kang maparusahan. Kagayang bata, pag pinabaya mo, may abandonment, di ba? Usually, ganun na. Ang responsibilidad kasi, Lods, nasa morals mo yan . So, bigyan kita ng isang example. Kunwari, naglalakad ka, ikaw lang ang tao nandun. Biglang meron kang nakitang nalulunod at marunong kang lumangoy. Hindi mo siya obligasyon. Hindi mo siya kaano-ano. Pero responsibilidad mo na siya na kailangan mo siyang iligtas. Bakit ka mo? Ikaw yung nilagay ng Diyos sa sitwasyon na yun. Pero kung hindi mo man gagawin yun, hindi okay. Wala na siya. Walang batas, di ba? So, pagpalagay natin, balik natin sa magulang, sa anak. Pag dumating yan, Lods, na yung mga magulang natin is, kunwari, alam nyo ng hanap buhay, medyo maliit ang sahod. Pero ginapang nila kayo sa pag-aaral. Hindi na ako magbibigay ng konong trabaho. So ngayon, nakagraduate ka. Kayo magkakapatid, ginapang kayo. Ngayon, walang naipon ng magulang mo dahil sa pagpapaaral sa inyo, maliit lang ang sahod niya. At hindi siya ganun kagaling, kagaya ng ibang magulang. Aminin natin, may kanya-kanyang galing . Pero naging masaya siya sa inyo na napagtapos ko kayo lahat. Humihina na siya. Hindi niya na kaya magtrabaho. Pababayaan na ba natin siya? Okay, hindi natin siya obligasyon. Sige, hindi natin obligasyon. Kaya ng responsibilidad ng magulang na yun. Kanino? Kung yung isang tao nga na nalulunod, di mo naman kaano-ano, naging responsibilidad mo bigla because of yung moral values. Paano pa kaya yung magulang mo, di ba? Ngayon, yung magulang ko naman, salbahay naman sa akin ganito, ganyan. O sige, salbahay sa yung magulang mo. Yung nalulunod, kaaway mo. Galit na galit ka. Pero ikaw lang yung marunong lumangoy at ikaw lang yung nandun. Nakikita mo nalulunod siya. Ililigtas mo pa rin. Bakit? Tao tayo . Maring ikaw, baka hindi mo iligtas, bahala ka sa paniniwala mo, sa moral values mo. Pero sa moral values ko, ililigtas ko pa rin kahit kaaway ko siya. So ngayon, pag pupunta sa magulang, kahit yung magulang, kunwari minaltrato talaga niya ako. Huwag lang yung sobrang talagang makademonyong mga ginawa . Diba? Siyempre, medyo maintindihan naman natin yun. Pero kung ipapanalangin lang naman ng tatay ko na manalo yung Quezon City against Manila nung naglalaro ako, baka mapatawad ko yun. Wala namang problema sa akin. So, ang ibig ko lang sabihin, Lods, kahit naman ganun yung nagawa sa'yo ng magulang mo, may mga pagkakamali siya. Pero the mere fact na buhay ka, ibig sabihin nun, hinalagaan ka pa rin niya. And wala naman kasi manual ng pagiging magulang . Diba? Lalo ng mga panahon dati, hindi pa nila alam, ganito pala yung tama, ganito pala dapat, diba? Ganito pala yung tamang paniniwala, diba? So, Lods, kung sa mga sinabi ko is hindi ka sangayon, okay lang din naman. Pero baka lang kasi makatulong sa'yo at makagaan ng pakiramdam mo. Para kung sakaling medyo hindi kayo okay ng magulang mo ngayon, bigla mong mapatawad, mawala yung pride sa paniniwala mo na mas masarap pala na, sige, bayaan mo na. Magkabatid na lang tayo. Lalo pa kung medyo maganda yung kalagayan mo ngayon, di ba? Mas masarap silang isama sa tagumpay mo. Kisa naman sa sabihin mo na, di ba, tama ako magaling. Di ba? Ikaw kasi, di ba? Mas maganda yung may sama mo sila sa tagumpay mo. So, yun lang mga Lods . Thank you.